magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayong lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited naman ako sa introduction mo, Dr. Wing. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo merong Santa Cruzan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotions to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issues sa mga Pilipino, no? Yung mga may kinalaman sa sikmura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. The PRR is not out there to, lose taxpayers. Pag nalugi yung taxpayers, hindi mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible based sa Thomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Thomasians dati, perfect din parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is going to be your edge in any kind of workplace that you're going to be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. As we consume more and more, so do we produce tons and tons of waste that threatens our Mother Earth. The United Nations Sustainable Development Goals call us to climate action to protect life on land and under the waters. A concrete response to this call is by properly managing our waste by recycling, reusing, repurposing, and consequently reducing our solids waste. By doing so, we can keep the Mother Earth our common home and the common home of the next generations to come. This episode is brought to you by the Law Alumni Foundation Incorporated and the UST Alumni Association. So please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on our official Facebook page. Magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin ngayon. I'm Jean Ilagan from the UST College of Science. And together with me sa talakayan natin is, of course, a graduate from the UST College of Education and Graduate School. Kami pong dalawang makakasama ninyo, kaya palakpakan din natin, walang iba. Ma'am Vanji, magandang hapon sa iyo. Of course, magandang araw, hapon, gabi, umaga sa ating mga kapwa Tomasino at lahat ng mga kababayan natin sa lahat ng sulok ng mundo.
Oy, Sir Jean, ang tagal na natin hindi nagkikita, ha? Every time I'm with you, I'm so happy, especially now that you are co-hosting on a very interesting topic. Hindi lang minsan, pangalawa, pangatlo na yan natin pagsasama ito, di ba? Correct, no? Ito na Actually, naman tayo, masaya na naman to, ha, Jean? nakita ko nga kanina, season 4 na yung fina-flash, tapos season 5 na pala si Bridges. Right. Grabe, congratulations sa atin, ma'am. Ma'am Baji, tayo pa rin ang host ngayong season Yeah, 5. kasi parang ang suot natin, magka-call tayo, kulay. Ay, oo nga, oo Verde, nga. nasa team tayo ng ating pag-uusapan ngayong hapon. And of course, as usual, we'll be discussing a very important issue that affects our lives, and this will definitely affect the lives of the next generations. Kasi ang dami ng mga pagbabago sa kapaligiran, di ba? And this is, of course, connected to the Bridges episode last week, which was about Laudato Si. Ayan. Tama ka dyan, Ma'am Banji. Last week nga, no, kasama natin si Father Raynor Munsayak. Yes, Kaya nga, ngayon linggo, itutuloy natin yung usapan. Di ba? And tama ka, kulay green. So, ibig sabihin, something for the environment yung pag-uusapan natin, Dr. Banji. In tayo. Yeah, in tayo. Okay? So, shall we start by introducing our guest for today? Yes, and it's my pleasure to introduce, of course, no other than Attorney Dwight Mejia Ramos. Wow, a round of applause. He is a commissioner of the National Solid Waste Management Commission and at present, of course, a spokesperson of the Coalition of Solid Waste Management Providers. He is, at the moment, of course, at present, the Senior Vice President of the Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, also known as BEST, B-E-S-T. But actually, BEST is an environmental services company, and that is a leader in offering actually total waste solutions to, no? Training, assessment, and consultancy to the waste management industry. So very timely and very relevant mga products and services nila. He serves also as a director of the Metro Clark Waste Management Corporation and executive director of the Solid Waste Contractors Association of the Philippines. So left and right, top and bottom, it's all about addressing the need, no, to really know how to manage waste everywhere. So let's all welcome Attorney Dwight Mejia Ramos. Yan. Attorney Dwight. Hi. Welcome to the show, Attorney Dwight. Yes, thank you very much. And of course, hello, Sir Jean and Ma'am Banji. Good afternoon, good evening, and good morning to all our listeners and viewers worldwide. Kumusta po? Naku, kailangan isipin natin palagi ang mabuti at tama sa panahon ng tag-init at maulan din na kapaligiran, no? So, mainit ang topic ngayong hapon. Sir Jean. Okay? Sir, Yes. Of course, Attorney Dwight, ano sa tingin niyo ang nangyayari sa kapaligiran natin ngayon? Well, mainit na mainit. Of course, alam na natin summer na. But it's also the Earth Day month. No, we're celebrating Earth Day this month, and I think it's very timely talaga na naka-green tayo pare-parehas. So we'll be talking about the environment, of course. Dito sa linya ko, will be the solid waste management. Attorney Dwight, yung solid waste management ba under sa sa ahensya ng gobyerno? Basically, yung waste management and ito sa kapaligiran natin, it's under the DENR. Pero yung aming agency, yung National Solid Waste Management Commission, is actually under the Office of the President. Ito'y multi-agency, ibig sabihin hindi lang DNR, hindi lang Office of the President, nandyan din yung ibang sangay pa ng gobyerno, magkakasama kami dyan. And then meron din yung private sector. Ang aming chairperson of the commission is the Secretary of Environment and Natural Resources. And of course, we work all together as a collegial body implementing, na-create ito sa Republic Act 9003 way back in the year 2000. Ito yung Ecological Solid Waste Management Law na tinatawag. And then recently, nagkaroon po ng amendment dito, yung EPR law naman, or the Republic Act 11898, or the Extended Producer Responsibility Act.
Yan ang nag-amend, and that is how I was brought in as one of the private sector representatives. I see. May keywords po, no, doon sa opisina nyo. Sabihin natin yung solid waste and then management. So ano po ba ang pinag-uusapan pagka solid waste? Pagka solid waste, basically, ang pinag-uusapan natin dito ay yung tinatawag nating MSW or Municipal Solid Waste. Ito po yung mga basura na nanggagaling sa ating mga bahay-bahay, sa ating opisina. Ito yung basura na nilalabas natin na bawat isa sa atin, no? We produce this solid waste at in that effect, no, ang tawag sa atin ay solid waste generators. Naku, ang dami po niyan sa bawat bahay, pamilya. Hindi po pwedeng sa gabi ay merong ilalagay sa malalaking lalagyan, no? At aantayin ang mga collector. So, pag sinabi po solid waste ulit, meron po ba tayong mga statistics? More or less, meron tayong idea kung gaano po ba ang napaproduce nating waste? Somehow? Yes, meron namang rule of thumb dyan pagdating sa solid waste production ng bawat tao. Pagka nasa urban area ay 0.75 to 1 kilo ang bawat tao ang kanyang napoproduce na waste bawat araw. Yan ay kada araw. At pagdating naman doon sa mga rural areas are half kilo to 0.75 kilo. Yun ang ating production. Kaya kung iyong bibilangin kung ilan yung population ng isang area, i-multiply mo lang dito sa ratio na ito at doon mo makukuha that you can have an estimation of how much we produce na solid waste sa ating lugar. Sobrang dami nun, attorney. Oo, madami. Yes. Definitely. Kaya kailangan maglabas ng isang batas para syempre sabihin sa atin kung paano i-manage ng tama ang ating mga basura. Kasi more than the volume itself, ay syempre naramdaman na natin yung mga epekto nito pagka hindi na-manage ang basura. Alam nyo naman, nagkakaroon ng mga sakit, nagkakaroon ng mga rodents, nagkakaroon ng pagbaha. Yan, yung mga effect. Yung effect ng hindi properly managing our solid waste. Yan. Attorney, doon sa word na management, di ba? Merong management. Sa word na management, di ba? So anong role ba ninyo dito sa pagmamanage sa mga tao, empleyado, mga Pilipino, yung management of men so they would know the responsibilities? Yeah. Of course, pagdating doon sa sinasabi natin solid waste management, we're really talking about managing the waste itself. Pero tama ka, pagka kasi walang man, walang basura. And if kung nasaan ang man, andun din ang basura. That's why, yeah, it's probably one of our topics today, not tonight. Yes, when we try to manage the solid waste, I think it's more of also managing the man himself, no? Yung nagpo-produce ng basura at paano niya inaayos yung kanyang basura. So tama po kayo, no? Managing waste means managing the persons or the citizen as well. Kasi malaki po ang ang responsibilidad ng mga taong gumagawa ng kalat o waste. Tama po yan. Na paano nila magagawa na mabawasan yung waste. Ano po? Yes, much is expected from us. Being the waste generators or waste producers, dapat involved din tayo on properly managing these wastes. Napaka-importante yun. Correct. Kasi so binigay niyo ng statistics sa atin na gano'n pala kadami ang kayang i-produce. Imagine kung hindi po alam ang wastong pag-manage ng mga waste, ay magiging bundok na po ang mga waste natin everywhere, no? And more than that, Ma'am Vanji, more than the waste that is produced, ang isa pang statistics na napaka-importante sa mga panahon na ito ay yung tinatawag natin na plastic waste sa ating mga ocean. Right. No? Alam mo, if we look at history also, some 20 years ago, more than 25, maybe 25 years ago, nung ginawa ang ating Republic Act 9003 ay meron ng about 10 million metric tons of waste, no? Na nakakalat na plastics pa lang yan.
And up to this point, dumoble na po yan. Ano? And so, kung nakikinig tayo sa mga balita at nagbabasa ng dyaryo, ay nakita na natin na isa ang Pilipinas sa biggest waste polluter sa ating oceans. No? Ibig sabihin yan ay ang ating mga karagatan ay talagang i-invade na ng solid waste. Karamihan dyan ay siyempre yung mga plastics. At may sinasabi pa nga, Ma'am Vanji, no, na at this point in time, baka mas marami ng plastic sa ocean kaysa isda. Oh, nakakabahala po yun. Definitely. Kasi baka hindi na po mabuhay ang mga isda natin sa karagatan kapag lalo na ang nakakain nila ay mga plastic na. Correct. And tayo naman, pag kinain natin yung isda na yon, di syempre, yung basurang tinapon natin ay babalik din sa atin. Kaya tayo nagkakasakit, di ba? Kaya tayo nagkakasakit. Yes. 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 Jean, ano ba kaya sa tingin natin ang kayang gawin ng ating commission dito ngayon? Ayun nga eh. Yun nga yung tanong natin, Ma'am Vanji. Kasi ang ganda, no? Nagiging aware na tayo sa pollution na to, no? Na hindi pala siya simple, no? It's complex na siya, ang dami ng pinagdadaanan. And then with regards to solid waste management, ano ngayon yung advocacy, Attorney Dwight, na dapat pinupush natin para, alam mo yun, mabawasan, matulungan yung environment natin? Yes. Yan, babalik tayo doon sa sinasabi ni Ma'am Vanji kanina na dapat natin magkaroon ng pagbabago. At yung pagbabago na yan ay, well, sa ngayon, ang talagang tinutulak namin sa ahensya ay ang behavioral change towards circular economy. Because alam niyo po, mula nung unang panahon, ang mga panahon na nagkakaproblema tayo sa basura ay mga panahon na wala tayong pakundangan sa pagtatapon po ng basura, no? Ibig sabihin ay hindi natin nililimitahan yung ating pag-produce ng basura at tayo ay tapon lang ng tapon. Sa ngayon ay hindi na ho sustainable yon. Ang sinasabi natin ay kailangan na ng panibagong attitude or behavior ang mga tao dahil pag hindi ho tayo titigil ay talaga namang matatambakan tayo at ang mga oceans natin ay mapupuno ng plastic waste at ito ay nakakasama talaga sa atin. So, pumapasok po dito yung circular economy. Sinasabi po natin circular economy kasi as the term says, no, paikot-ikot po yan. It's actually a system or an economic program by which we extend the life cycle of products and materials. Ibig sabihin yan ay lalayo na po tayo doon sa tinatawag po natin na end-of-pipe solutions or yung linear economy. Alam niyo po yung linear economy na yan ay ipoproduce natin, gagamitin natin, tatapon natin. Yun, dire-diretso lang yun. And end-of-pipe, pagka lumabas na po sa pipe ay pupunta na yan sa disposal. Sa ngayon, ang sinasabi po natin ay kailangan bawasan natin ang pagkonsumo, unang-una. Pangalawa ay magkaroon tayo ng repurposing. Yung pwede pang gamitin ay gamitin uli natin. And then eventually, yung itatapon natin ay yung mga pwedeng i-recirculo o i-recycle ay i-recycle pa natin. At sa ngayon, usong-uso din po yung upcycling. Instead of just producing a new product, out of the waste ay pwede pa po tayong gumawa ng mas maganda pang produkto out of the waste na dapat itinapon na natin. Kaya po natawag na circular economy kasi babalik uli sa ekonomiya yung basura pag ito'y nagamit ulit. At mangyayari lang po yan kung meron tayong pag-aalaga sa waste na yan at hindi natin papabayaan na ito'y naghahalo-halo. Siyempre, pagka naghalo po kasi ang basura, doon naman talaga nag-waste yun kasi hindi na natin mapapakinabangan. Pagka sa umpisa pa lang po ay nagkaroon tayo ng waste segregation, hindi natin pinaghalo yun, nabubulok sa hindi nabubulok, nasa tamang lalagyan ang bawat uri ng basura, ay pwede pa nating ibalik uli ito sa circular economy para magamit ulit. Ayun. So, kaya po palaging binibigyan ng emphasis lalo sa mga paaralan, sa mga universidad, no? Yung pagtuturo ng paghiwalay ng iba't ibang klase ng basura. Na kahit din sa mga nakita natin sa komunidad, ginagawa na rin yun. Kaya lang, yung extent ng commitment nila, dedikasyon nila, kasi kung minsan, backsliding, no? Bumabalik sa dating gawin. Yun. Kasi nakita natin yung
problema din na segregate, pero gaano kaya katagal bago ma-pick up din yung mga basura. Meron din ganun mga issue, no? So, meron po ba kayong mga naibibigay na sa komunidad na mga best practices o mga seminar para mapalakas pa yung galing o kaalaman nila sa pagmamaneho ng mga basura? Meron yan na Doc Vanji at syempre pinag-aaralan din natin yan dahil sa matagal din hong panahon ay ang approach natin ay yung enforcement, no? Nagkakaroon tayo ng mga penalty. Pero syempre alam naman natin na hindi masyadong sinusunod yon. Kung penalty lang, kung minsan ay magbayad na lang ng penalty kaysa magkaroon ng sakripisyo sa kanilang mga ginagawa. At kaya naman, ang isang naisip natin na doon na rin sa principle ng carrot and stick, di ba? Pwede rin po siguro may incentive. So, kaya po, yung company namin, yung Basic Environmental Systems and Technologies, we came up with the Trash to Cashback program. Yan naman ay to reinforce yung implementation ng ating mga batas sa pagpapatupad ng segregation at source, ay binigyan natin ng incentive. Incentive, ibig sabihin, pagka ikaw ay naghiwalay ng iyong basura at ito'y dinala sa tamang pagdadalhan, no? At dito sa amin ay ang tinatawag natin na may basurero eco centers, natatagpuan natin sa ating mga barangay, ay nabibigyan kayo ng equivalent na points. Ayan. At ang points po na yan ay may equivalent naman na peso. Sa ano namin, computation ay 1 peso is to 1 point. At yung point na ito ay nagagamit po ninyo sa pagbili ng mga serbisyo o mga produkto sa mga participating businesses. No? Karamihan dyan ay mga SMEs na kapartner namin. So, ibig sabihin, pwede kang bumili ng pizza, pwede kang magbayad ng kuryente, pwede kang magpagupit ng buhok, pwede mo nang gastusin. In effect, yung iyong points na lilikom dahil sa pag-segregate ng iyong basura at pag-surrender ito sa mga may basurero eco centers namin. Jane, di ba marami tayong na-observe na mga plastic nga na natapon? Going back to the issue ng plastic, meron bang mga ginagawa ang ating komisyon kung paano mabawasan naman ang paggamit ng plastic o production of products using plastic? Yes, of course. Hindi lang yung commission but basically ang ating mga local government units ay marami na rin programa ukol sa bagay na yan, no? Marami na silang no plastic ordinance na tawag. Ibig sabihin ay pinagbabawal na nila yung walang pakundangang paggamit ng plastic. So pinopromote na nila yung pagdala mo ng sariling basket, sarili mong lalagyan para hindi kailangan ilagay ito sa mga plastic. At syempre pa sa pag-inom ng tubig diyan po sa US. So yung mga institutions natin tulad ng mga eskwelahan ay nagpro-promote na rin po ng paggamit ng mga tumblers. Diba? Tumblers. Sa lahat ng mga okasyon natin dyan sa UST ngayon ay we are all encouraged not to use anymore yung mga bottled water na itinatapon yung plastic, no? At naglagay na tayo ng mga drinking stations o refilling stations kung saan pwede mong dalhin ang iyong tumbler at lalagyan uli ng laman para iyo'y paulit-ulit na magamit kaysa itapon kaagad. So, yes, maraming mga programa. And of course, pagka pinag-usapan kasi natin yung EPR law, yung EPR law naman hindi lang ito ukol sa recycling or pagbabalik ng mga materials, especially plastics, no, para ma-recycle. Meron din sa mandato po nito yung dapat gawin ng mga manufacturers ng ating mga produkto na gumawa ng panibagong mga packaging. Yung mga packaging na environmental friendly at hindi na yung itatapon na lang kaagad. Kasi po karaniwan ngayon, nakikita natin sa mga okasyon nakapack na yung mga meals halimbawa, iniiwasan na yung mga styro. So meron na silang mga starch-based, paper-based na mga container, no?
Tama yan, Ma'am Banji, at katulad nga ng nasabi mo, nagagawa na rin ito. Ang problema lang hindi pa ganon malawakan at hindi lahat sumusunod. Kaya naman naisip talaga namin itong advokasya na magkaroon ng incentives para magkaroon ba ng pagbabago sa ating lifestyle bilang mga citizens, at ito'y tinatawag na lifestyle change. Di ba kung minsan sasabihin sa iyo ng doktor, aba, para ikaw ay gumaling o para sa iyong well-being, dapat magkaroon ka ng lifestyle change. Di ba? Yes. Ito naman ang aming prescription for a lifestyle change para po sa ating lahat, para naman sa health and well-being ng Mother Earth. Yes. Well-being ng Mother Earth at well-being ng lahat ng mga citizens. Lalo yung mga kabataan na sila ang Correct. mamana ng Earth na ito. Ayan. Yes. Sir Jean, na-imagine mo ba ang isang worst scenario kung hindi ma-address ang problema sa solid waste? Sir Jean? Si Sir Jean sabing technical problems yata sa kanyang Okay, connection. sige. Oo. O, yun na lang, sige. So, sir, Ayan na si Sir nandiyan na, Jean. si Sir Jean. Are you in already, Sir Jean? Nakaka-technical problem. Baka may gumagamit kasi ng plastic dyan, Mahina Okay, yung anyway. kanyang Attorney, connection. ano po kaya ang mga worst scenario kung hindi ma-address ang mga problema related sa waste management? Ay, syempre, alam naman natin, climate change is Yes. getting worse. At alam naman po natin na the Filipinos are the most vulnerable when it comes to climate change effect, no, yung negative effects ng climate change, dahil tayo ay sa position natin sa mundo, no. Tayo ang unang makakaranas ng mga flooding, typhoons, lahat ng mga disasters na dumaan na rin at naranasan natin. Ito'y mas lalo pa hong iigting kung talagang hindi tayo magtulong-tulong para ito'y magkaroon tayo ng prevention sa mga problemang ito. Okay. Dahil po dyan, ano po kaya ang pwedeng gawin ng BEST or Basic Environment Systems Technology, no? Para po makakontribute siya sa call on how to reduce all this waste. Yes, alam niyo po, nung araw ay kami nagsimula bilang isang collector ng basura, at yan naman po until now ang aming bread and butter. Until naisip po namin na siguro katulad din ng lamentation ng ating mga environmental officers sa ating mga local government units at even sa DNR at sa mga national government, kahit ho anong gawin namin sa gobyerno at private sector bilang solid waste management providers, ay hindi ho talaga ito magkakasya at hindi namin kakayanin kung wala hong lifestyle change, kung walang pagbabago ang tao. Kasi syempre, kung kami naman ay pulot ng pulot, pero ang tao naman ay kalat din ng kalat, hindi ho talaga tayo matatapos. Kaya naman, naisip namin, baka naman pwede tayong gumawa ng isang programa na ang advocacy naman natin ay mapakiusapan natin ang mga tao na magkaroon ng behavior change. Kaya po dyan nag-umpisa yung aming Trash to Cashback program, at bilang incentive ay ito, nagkakaroon ng mga points, environmental points na pwedeng gamitin sa pagbili ng serbisyo at produkto sa mga kapartner namin na mga businesses. So doon ho nag-umpisa yung advocacy na yon. At ito naman, kanina na nabanggit mo, Ma'am Banji, yung youth, mga kabataan. Nakita namin na ito'y medyo click sa mga kabataan. Kapag yung points nila, pwede nilang ibili ng pizza, burger, ayan, at sila naman talaga naiengganyo para mag-participate dito. At kami po ay hindi kumukompetensya sa mga junk shop, no? Kasi alam naman natin, syempre, pag ikaw ay nag-ipon ng recyclables at medyo kailangan mong ipalit ng cash, ay pwede po kayong dumiretso sa junk shop. Pero ito po ay sa amin ay points lang, hindi ho to cash. At ito'y gagawin mo talaga as a voluntary behavioral change or action on your part para makatulong sa environment. Incentive na lang yung makukuha mong points at magagamit mong points.
I see. Maganda pong ano yan, come on or way to motivate everyone, especially the young people. So Attorney aside Dwight. from, ayan na si Oo. Sir Jean. Hindi, Attorney Dwight, saan makikita yon? Like, siyempre, gusto kong mag-contribute eh. Saan ko siya pwede makita? Facebook? Website? Yes, all over na rin kami, especially in Metro Manila. Kung iyo lang pong i-type sa internet o sa Google, ang Crash to Cashback ay lalabas na po ang programang yan at makikita nyo. May mga partnership kami, of course, with the local government units. Nandyan po ang Quezon City, number 1 na partner namin, ang Taguig, ang Mandaluyong, of course, Bacolod. Kapartner na po namin yung mga yan, and then the private companies, kapartner din po namin, especially ang Ajinomoto, ang Coca-Cola. Kaya i-type nyo lang po ay makikita nyo na at lalabas na yung link para kayo ay pwedeng mag-participate sa mga programang yan ng aming kumpanya. Ito ba yung tratocashback.com? Yes. Yan po. Hanap ko siya. At natutuwa po kami dahil sa ngayon ay almost 60,000 na po yung aming Eco Warriors. Ibig sabihin po niyan, ito po ay purely volunteers. Yung mga Eco Warriors, sila po yung pumasok sa site na yan, nag-register sa B-Extra at saka sa Trash to Cashback program namin at nagpa-participate po sa mga pag-segregate ng basura sa bahay at pagdala ng tamang dalahan ng kanilang mga basura sa aming May Basurero Eco Centers. Interesting po meron kayong tinatawag na mga Eco Warriors. So meron po ba kayong parang tinatawag nating target goals like in the next 3 years or 5 years? Ano po ba ang mangyayari natin na ine-expect sa project na ito? Yes, of course, mga kapartners namin ay may kanya-kanyang target yan dahil ang karamihan ng partners namin ay sila po yung obliged enterprises na matatawag sa EPR law. Sila po yung mga malalaking kumpanya na merong assets or income of about more than 100 million pesos. Sila po yung inaatasan ng batas para gumawa ng mga programang ganito, yung waste diversion na tinatawag, at kami naman ang kanilang partner na waste diverter. Kaya naman sila po yung aming katuwang dyan para sa pag-divert ng waste, no? So may mga kanya-kanyang goal sila, no? Kung minsan talagang napakataas ng mga goal nila kasi dapat since last year 20% dapat may diversion na sila ng kanilang packaging waste, up to ngayon 40% na po ang dapat nilang mahabol. At tuloy-tuloy po yan. Every year it increases by 20%. Sa amin naman, bilang isang diverter ay meron din kaming goal. Like for this year, 1 million kilos of plastic. Ganyan. Ang pinakamalaki kasi problema natin po ngayon ay 1 million tons, kilos of plastics. Dahil ang pinaka malaking problema po natin sa ngayon ay yung tinatawag po natin na single-use plastic. Yun po yung mga sachet natin, karamihan dyan. At ito po ay maliliit kasi, ito po ay mahirap i-handle, at ito talaga yung pumupunta sa mga ating rivers, no? And eventually ends up in the ocean. So ito yung pinaka-main target namin, at ang goal nga namin is really to divert as much as we can in this, at kaya namin tinatawagan help us, no, become an Eco Warrior and divert 1 million kilograms of single-use plastics. So that means po meron kayong mga ginagawang specific action, no, plan para po yung mismo mga producer ng mga single-use na products na ito ay ma-arrest or ma-address natin. Yes. Kasi hanggang may buyer, may producer. Tama po yan. Ang behavior, the usual practice po, no? Hindi natin... Tama po yan. And kaya naman po ang ating approach ay doon sa post-consumer side. Kasi syempre, alam naman po natin na syempre, importante sa ating mga Pilipino yung tingi-tingi. Di po ba? Yes. Okay. At that's an economic weapon that we have to survive our daily needs. Kaya naintindihan po natin yan.
Kaya naman, ang pakiusap na lang natin ay magtulungan din tayo at nagbibigay kami ng incentives para naman after using the product at meron tayong natitira na waste, no, out of that practice, meron naman tayong behavioral change na ito'y mapunta naman sa tamang lalagyan at ito madala natin sa circular economy, at ito it will not end up in our rivers, in our streams, and doon sa ating mga kapaligiran, kundi ito ay pupunta sa circular economy, magagamit po uli ito. Marami na po tayong technology na ginagamit para ito'y maging silya, maging lamesa, maging bricks, no? Ang importante lang po ay inyo sa amin para magamit ulit. Meron po ba kayong mga, let's say, TV programs or, using social media to make everyone aware of the best ways to repurpose or reuse or recycle? Yes po. We're very active, of course, in social media. At kasama na rin itong programa natin sa Bridges. Yes, of course. Kaya tayo nandito during the Earth Day month para ito'y lalo pang mapag-usapan. At of course, we are urging the Tomasian community, ang ating mga kabataan na tumulong dito sa adhikain na ito. At alam nyo, Ma'am Banji, ang isang target natin ngayon, of course, yung beta generation. Ano? The beta generation, hindi pa masyado nagpo-produce ng waste yan kasi baby pa sila ngayon. No? They started in 2025 and they will be about 3 years old by 2028. And that's the time that they start to go to school and they will be producing more waste. Baka dito sa beta generation ay talagang maumpisa natin 100% na meron silang kaalaman at meron silang kakayahan para tumulong dito sa ating advocacy. Pero Attorney Dwight, kapag beta generation, 'di ba? Speaking of, kasi parang ang sinasabi natin, we are preparing ourselves for the future. 'Di ba? Yun ang importante doon eh. Kasi sabi nga kanina sa introduction, 'di ba? We are sustaining the home of the new generation. Correct. 'Di ba? And ang nakikita natin diyan, 'di ba? Do you think, Attorney Dwight, na with the technology coming in, 'di ba? Mas dumadami ba yung waste? Or mas kumukonti ba siya? Let's say, for example, alam mo naman, nag-aaral tayo, Attorney Dwight, nakalibro lang tayo. Pero ngayon, kita mo naman, naka-tablet, 'di ba? Digital na lahat. So can we say na kumonti ba yung waste or dumami or mas threat ba to in the future na mas nakakatakot yung solid waste pero digital version? Correct yung sinabi mo. so all of the above, no? Unang-una, syempre with the new technologies ay natutuwa naman dapat tayo dahil may mga bagong kaparaanan. Ang problema lang diyan ay syempre dahil tayo ay consume tulad ng sinasabi ko kanina. Makatipid man tayo sa ibang bagay ay lumalakas naman yung consumption natin sa ibang pamamaraan. Syempre, alam niyo naman ngayon, ang gusto natin, yung cellphone natin, kung pwede lang, every year, nagpapalit tayo. Every month. Attorney Dwight, every month. Ang mga sasakyan. Dati, pag natin sasakyan o mga gamit sa bahay ay lifetime. No? Lifetime ang ating gamit. Ngayon, sa uso, gusto natin palit ng palit. So, the new technologies are coming in, but the more wasteful we have become also. And at kaya nga kailangan talaga natin ng behavior change na hindi ito sustainable. We need now to have a healthy earth lifestyle and have sustainable living come into core for all of us. Tulad nga ng sinabi mo rin, yung pinakahuling sinabi mo, nagta-transform yung waste. Kung noon papel ang ating waste at ito ay madaling i-recycle at nagagamit uli natin. Ngayon yung electronic waste is actually more difficult to deal with. At syempre, pag gumawa ng electronics, alam naman natin na lalong nanggagaling yan sa mas maraming materials that we are extracting from the earth. Tsaka mas nakakatakot. Mas nakakatakot, di ba, Attorney Dwight? Kasi, di ba, for every electrical, mga ganyan, syempre may component yan of, kumbaga, mga nakakalason. Correct ka dyan. Mas takot tayong hawakan siya. Mas takot tayong i-recycle siya. Yes. Pero Attorney Dwight, lalo na, no, if sa bahay nangyayari to, no, ano ba yung effect nito, let's say, industry-wise?
'Di ba? Let's say, tayo sa bahay, yes, 'di ba? Na yung cellphone natin, sige, 5 years. Yung laptop natin, 10 years. Pero what about yung mga industry? What about yung mga malalaking korporasyon? How do we how do we, at least any idea from your organization, how do you control yung kanilang solid waste, lalo na ang lalaki niyan, let's say planta, mas marami sila therefore. Yes, number one dyan is kaya tayo nagkaroon ng EPR law, yung Extended Producer's Responsibility. Ang target talaga dito ay yung mga big business, 100 million and up in terms of assets and income. At sila yung inatasan ng ating gobyerno para sila ngayon ang mag-lead, no, sa recovery at diversion ng waste coming from their products and their packaging para ito'y ma-recycle. So nandiyan yung focus sa kanila. Pangalawa ay dito kasi sa behavior change na tinutulak namin, yung trash to cash back ay napakaganda rin because purely digital kami at ang data na nakukuha namin sa bawat programa namin ay eksakto, no, and at nakukuha natin ito in terms of their planning, natutulungan natin sila. At ang corporations ay pwede ring mag-participate sa aming programs. As a matter of fact, sa April 21 ay magkakaroon kami ng awarding sa mga champions, no, sa mga nanalo sa 4th X-Trash Challenge, no? Parang ito yung Trash Olympics na ginagawa ng mga malalaking kumpanya, nagko-compete sila sa kanilang mga places of work at nagpaparamihan ng basura na kanilang ma-divert for recycling. At ito ay ginagamit yung aming programa na Trash to Cash Back dahil digital kami, nabibilang namin kung ilan yung nada-divert nila. Nagkaroon ng opportunity para magkaroon ng Trash Olympics. At nasa 4th year na nga kami, may mga winners na kami sa April 21 ay bibigyan ng parangal. Yung mga nanalo sa Trash Olympics na yan. Together with the PBSP, ito po yung malaking organisasyon ng mga big business, Philippine Business for Social Progress, and we will be launching the 5th. So nasa 5th year na po kami ng Trash Olympics na contest yan ng mga pinakamalalaking korporasyon sa ating bansa. Hey, Attorney Dwight, baka naman pwede mong spill. Sino ba yung number 1? De, joke lang. Wag muna. Spill. Sige na, exclusive to Bridges. De, joke lang. Wag muna. Pero syempre, ang mga nag-champion na dyan, ang unang-una dyan, palagi si Meralco. Laging magtatapos Dwight, meron ako ticket muna. May isang question lang ako. So, siyempre, lahat ng mga ginagawa ninyo ngayon, it's all about addressing, no, in whatever way we can do it, no, on the level of the grassroots also and on the level of the big manufacturers. There were times in the past, even before the pandemic, nakarinig tayo na mga ibang bansang nagtatapon ng basura sa atin. Ano pong status nun? Yes, bawal po 'yan at hindi natin tinatanggap 'yan. Kaya naman po, yung pangyayaring 'yan ay ibinalik natin yung basura na dinala dito at pinagbabawalan talaga natin 'yan. Ini-inspect natin 'yan sa mga customs. Pero yun po ay isang problema lang eh. Alam niyo po, pagka kayo ay pumunta sa ating mga beautiful islands sa Palawan, sa Siargao, at kayo magrereklamo po na maraming plastic doon sa coastal area, ano po. Pag nyo, marami din po diyan talaga ay imported, no? Dahil nga po yung the way the ocean moves ay talagang yung basurang kahit itinapon sa ibang bansa ay talaga naman nakakarating din sa atin. At syempre pa, yung mga tinatapon din natin ay nakakarating din sa ibang bansa. Meron nga pong mga tinatawag at napicturan na garbage island eh, yung parang isang tumpok na lumalakad sa ating karagatan at ito pala ay puro plastic na lumulutang. So nangyayari yan at yan nga po ang ating hinaharap na problema at hinahanapan ng solusyon. At ang nakikita namin talagang solusyon bukod sa services that we provide, talagang kailangan magkaroon ng pagbabago ang bawat isa para hindi na magtapon ng basura sa tinatawag nating end of pipe o linear economy. So meron din po ba kayong mga counterparts sa ibang bansa na you also have your regular
communication and meetings, so you would know their best practices. Yes po. At sila naman ay nagpupunta rin dito, kami naman ay nagpupunta rin doon at nagtutulungan. Kaya naman meron din tayong plastic exchange na tinatawag. Ibig sabihin ay meron namang mga funders na tumutulong sa atin dito. Together of course with the United Nations and with the other NGOs also around the world. Marami ring tumutulong. Pero yun nga po yung sinasabi ko, kahit gaano kadami ito ay kukulangin at kukulangin kung yung tao mismo ay hindi magbabago. Kailangan bawat Pilipino ay magbago at maisip na kailangan niyang ayusin ang kanyang basura para naman makatulong sa environment. Attorney Dwight, may tanong ako. Yan, sige, game. Ilang kilo ba ang kailangan kong basura na hindi maitapon para masabi nating significant? 'Di ba kanina pinag-usapan natin, per person, ilang kilo ulit? Parang 1.75. Yes, per person is about 1 kilo pag nasa urban area. Alam nyo, sa pag-aaral ng ating waste characterization survey natin or WACS na tinatawag na ito yung scientific way of measuring waste, no? When doing some planning. Ang talagang dapat na itapon lang ay yung residual waste, which is dapat 5% lang. So kung meron kang 100 kilos na garbage, ay dapat yung 100 kilos na yan, hindi yan pupunta sa basurahan. Kailangan ito ay nare-recycle at ang sa basurahan ay yung residual waste, which is only 5% dapat. So ganun ang rule of thumb na kailangan nating ma-achieve lahat para din yung mga ating mga landfills at ating mga waste treatment facilities ay hindi mabubulunan. Kasi ang nangyayari nga sa atin pag hindi natin sinusunod yung dapat na ginagawa natin ay pati yung hindi dapat at itapon na itatapon natin. Pati yung pwede pang pakinabangan ay naitatapon din natin. So yun ang nagiging problema natin. So even yung tapunan ay napupuno nang wala sa oras. Malayo pa pala tayo, Attorney Dwight, kung 5% lang. So isang kilo mo, parang ang dapat ilang gramo lang yun. Gramo lang. Gramo lang pala. Gramo lang ang kailangan natin tinatapon. Tama yun. Napakalayo pa. Napakalayo at marami pa tayo. Challenge pala yun, kung paano gano'n lang dapat ang naitatapon at the rest ay na-recycle, na-repurpose, no? Challenge talaga sa atin yun. So kailangan siguro talagang pag-usapan yan sa mga paaralan. Correct yan. Kaya nga kanina, yung kolehiyo, tama yan, and yung ating mga elementary and everything. Kaya nga kanina, ang proposal ko talagang kailangan paghandaan natin yung beta generation. Para yung beta generation, dahil sila ay kapapanganak pa lang, dapat tinatarget natin sila na pagdating naman sa henerasyon nila, ito yung 100% na matuturuan talaga natin ng tama. Dahil siyempre, yung mga tulad natin, Ma'am Panji, mga millennials, mahirap nang baguhin. Correct. Pero alam mo, kung yung bata yung tuturuan natin, pero dapat magsimula sa disiplina ng magulang. Correct. Diba? Kasi household to mga parents to mga kaedaran to ng mga iba na nandito So ito yung perfect moment, Attorney Dwight, na tayo na yung magturo sa mga, hindi siguro yung beta generation, no? Doon sa mga millennials, sa mga kaedaran namin ni Ma'am Vanji, no? Na, diba? Ito feel ko, ito yung right time for us na ituro sa kanila yung kahalagahan ng solid waste management para ito yung ituturo nila sa mga anak nila. Yes. Tama yan. Tama yan. Attorney Dwight, ano bang siguro simple, pero yung alam nating kahit paunti-unti magagawa ng isang simpleng pamilyang Pilipino. Paano ba natin mababawasan to mga nagkalat na basura na to? Paano ba natin to? Kasi ang ginagawa lang ng karamihan, di ba? Ilagay sa basurahan, kukunin naman ng basurero yan, and it will rotate. Iikot na yan, si circular na yan. Pero on our end, no, sa simpleng bagay, Attorney Dwight, anong recommendation mo? Yan. Ang unang-una po, syempre, huwag magkakalat. Hindi po ba? Kasi kung yung mapapansin ngayon na sa ating kapaligiran ay talaga naman napakakalat, no? Ang daming nagkakalat at hindi nila iniisip yung importansya ng hindi pagkakalat. Kasi pag ikaw ay nagkalat, malamang itong kalat mo na to ay lilipa rin ng hangin
at pag umulan ay maaagos ng tubig at pupunta sa ating mga river systems and then eventually into our oceans. Mahirap nang habulin yan. Pangalawa ay siyempre yung segregation at source, no? Yung paghihiwalay lang. Very simple nung nabubulok at di nabubulok, no? At ngayon ay implemented na rin sa karamihan ng mga local government units yung separate collection. Yung separate collection po na yan ay ibang araw kinokolekta yung nabubulok at ibang araw naman yung di nabubulok. Sumunod po tayo rito kahit na sabihin natin na hindi lahat sumusunod, pag tayo naman ay sumunod, malaking bagay na po ito para sa ating kapaligiran. At alam niyo po, kahit sinasabi nila na yan naman ay napaghahalo-halo, hindi naman po. Kasi pag kinolekta ng basurero at nilagay sa kanilang truck, kung nakita nyo, yung nasa taas na palero ay ang ginagawa po niyan ay hinihiwalay nila kasi napapakinabangan po nila yung mga pwede pa nilang ibenta. So pag tayo mismo ay pinaghiwalay na natin yan sa ating bahay at ibinigay sa kanila ng hiwalay, matutulungan na rin natin sila at hindi na nila masyadong problemahin yung paghihiwalay pa at mapapakinabangan na nila. Kaya naman, at the end of the day, Sir Jean at Ma'am Banji, talagang dito, nag-umpisa kasi ito nung matagal na panahon na eh. Ang tawag natin dito, yung NIMBY. Alam niyo po yung NIMBY. Yan ang attitude ng bawat tao pagdating sa basura. Yung NIMBY, ang ibig sabihin, acronym yan, ang ibig sabihin ay not in my backyard. Okay. Ang attitude natin, basta yung basura, wala na sa aking bakuran. Bahala na kayo dyan. Diba? Ilalabas ko sa bakuran. Bahala na si mayor, bahala na yung pusa, bahala na yung aso, kung magkakalat yan doon sa kalsada, basta wala na sa aking bakuran, ay baliwala na yan sa akin. Di ba? Yan tayo nagkakaproblema. Yan ang behavioral change, no? Yes, not in my backyard. Akala natin hindi yan babalik sa atin. Pero ito nga, based doon sa data na present ko kanina, 20 million of plastics, no, in the 20 million tons of plastic already in the ocean na nabanggit mo nga kanina, Sir Jean, Ma'am Banji, kakainin ng isda at yung isda kakainin din natin. Di yung basurang tinapon natin, babalik din sa atin. Diba? Kaya naman yung aming advokasya for a healthy earth lifestyle at syempre, health na rin natin yun para hindi tayo makakain ng plastic ay yung new NIMBY. Yan. Ang new NIMBY naman ay hindi na not in my backyard pero new NIMBY now in my backyard. Ibig sabihin, bilang mga citizens, bilang mga tao ay malaki talaga yung magagawa natin sa ating sariling bakuran, sa ating bahay, sa ating trabaho, na yung ating basura ay hinihiwalay natin, segregation at source, at ito'y binibigay natin sa tamang lagayan para ito'y pwede pang ma-recycle, ma-upcycle, babalik siya sa circular economy. Na yung end of pipe, bahala na si mayor dyan. Bahala na basurero dyan. Doon tayo nagkakaproblema. Pagka closed loop yan, circular economy, alam natin na inihiwalay natin ng tama at yung basura natin ay pupunta sa tamang lalagyan at hindi na to, babalik sa atin, ibang produkto na. Welcome na yun. Hindi yung babalik sa atin na flood, sickness. Correct. Yan. Ang galing ni Attorney Dwight. Oo, ang ganda. Ang ganda ng mga ideas. Mas naliwanagan yata ako ngayon dahil may mga bagong na-introduce sa ating mga ideas, no? At saka yung change of mindset na not in my backyard, now in my backyard. Oo nga naman, parang yung sense of responsibility mo ay mas makita mo na meron kang pwedeng gawin, na meron kang pwedeng contribute. Oh, ang galing naman ng commission, ang galing ng mga gobyerno, ang galing ng mga barangay. Sana tumakbo ka. Oo, ang ganda. Kasi marami tayong natutunan ngayong hapon. Marami mga bagong konsepto, ganda mga practices, no? Talagang nasa ugali lang yan at pananaw sa buhay at pagmamahal sa bayan. Pag mahal mo ang bayan mo, mahal mo ang bakuran mo at bakuran ng kapitbahay mo. Ayun. Wag lang yung kapitbahay mo yung mahalin mo, pati yung bakuran niya. Mahalin lahat, no? Dahil yan ang pagmamahal na tinuro sa atin ng Diyos, mahal ng kapwa. Kung mahal mo ang kapwa mo, pati yung dumi nila ay bibigyan mo ng solusyon. Hindi mo sosolohin lang at sa puwera mo yung mga problema.
So, nakukulang yung hapon natin. Kulang yung isang oras sa pag-uusap tungkol sa healthy earth lifestyle na tinuro sa atin ni Attorney Dwight. Attorney Dwight, siguro ang dami mo na nakausap, ang dami mo magaling kang influencer sa mga salitang ginamit mo ngayon. Ikaw ang kailangan namin na nag-i-influence sa mga kabataan lalo na. Kasi malaki pa ang pwedeng magawa, pagbabagong maganap, no? Para mailigtas natin ang ating Mother Earth. Okay? So meron po ba kayong pinaka-final message nyo para sa lahat sa hapong ito? Yes, at ang final message ko po ay tulad nung nabanggit ko kanina, alam niyo po sa amin na nasa gobyerno, sa amin na nasa waste management industry, ako po yung nakaikot kasi sa buong mundo dahil lang sa basura, aral at tumingin ng mga facilities doon at tinitingnan ko yung mga nag-imbita sa amin doon. At pinag-aaralan ko yung sa Japan, sa Korea, sa US. Tinitignan ko, ito bang mga counterpart namin na ito ay mas magagaling sa amin? Bakit yung problema nila nasusolusyonan nila? Pero kami, mga Pilipino, bakit kaya hindi namin masolusyonan? At diyan ko po naisip na mas magaling pa nga tayo siguro eh. Di ba? Pero ang hindi talaga namin kaya po ay yung behavioral change. Pag walang participation at hindi magbabago ang ating mga kababayan. Kahit ho anong technology, kahit anong effort po ang gawin namin, pag not in my backyard po kayo ay hindi namin talaga po yan kakayanin. Kaya po, kailangan namin ang tulong ng bawat isa. Kailangan maging eco-warrior now in your backyard. Tulungan nyo kami para yung basurang itatapon nyo ay yun na lang dapat itapon. At yung mga dapat ma-resirkulo, na balik pa sa ating circular economy ay maibalik natin para ito'y mapakinabangan na muli. Mabuhay si Attorney Dwight. Mabuhay si Attorney Dwight at ang kanyang komisyon. Okay, so now it's not but it's in my backyard na. Now in my backyard na. Kasi po ang tatawag nating malasakit at pagmamahal sa bayan. Naku, maraming salamat, Attorney Dwight. Thank Very you. fruitful po ang ating discussion ngayong hapon. Sana lahat ng viewers ay maraming natutunan na update at may magawa sa kanilang sariling paraan, no? Sa mga natutunan natin mga butil ng kaalaman at karunungan ngayong hapon. Thank you so much. Thank you so much. Salamat din po. Hindi enough yung salita ng salamat eh. Kailangan action. Yes. Sige po. Thank you very much. And because of that, we would like to end by saying again, thank you, Attorney Dwight, for the inspirational sharing of how to be a responsible citizen of the country. Basura pa lang pinag-uusapan, pero nakagimbal-gimbal epekto. Pero kung pag-uusapan ang pagtutulungan, marami magagawa. So at this point, we're about to end our beautiful afternoon of sharing. So may we invite all our viewers this coming May 8, 2025. Please watch our UST Alumni Association Santa Cruzan and ito na naman, Santa Cruzan na naman season. Yes, it will happen inside the campus. Meron pa tayong misa, meron pa tayong pag-aay ng mga bulaklak, at meron tayong Grand Santa Cruzan procession in the campus featuring our alumni, beautiful ladies and gentlemen. So kasama ka dyan, Ma'am Banji? Ha? Kasama ka ulit dyan? Siyempre tayo ay meron tayong responsibilidad na isaayos ang ating pagdiriwang ngayong taon na to. Ayan. Sige, may imbitahan na naman tayo dyan. Tulad ng pag-iimbita ko sa lahat na please, syempre, no, huwag niyo po at i-share ang ating UST Alumni Association YouTube channel. And syempre, follow us for more Bridges program sa ating FB page. Ayan. Yes. Ma'am Banji, maraming salamat at ikaw na naman ang nakasama ko ngayon. No? So, panibagong season. So, ibig sabihin, mahaba-haba na naman tong bonding natin. Correct. So, Jean, huwag kalilimutan ating sinasabi sa bandang huli ng bawat programa natin. Jean, here at Bridges, we build bridges for faith. Bridges of hope. And of course, bridges of love. Ayan. Okay. Enjoy everyone at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon at magkita-kita ulit tayo next week. Yes, another interesting episode. So sa inyo lahat, mabuhay!